It's been a long time plan na gusto ko talagang ipavisit ang aking Amerikanong asawa sa aming bukid. Kasi nung first meeting namin, hindi ko siya naipasyal kasi nga short time lang yung vacation niya dito sa Pilipinas. 2 weeks lang siyang nagstay dito dahil sa kanyang trabaho. Kahit 2 weeks lang yung vacation niya dito sa Pinas, of course, naipasyal ko siya sa mga local tourist spot dito sa aming lugar. And that was the time nag-propose siya. And at the same time, yun yung first hiking namin together. As you can see guys, parang sanay na sanay talaga ang aking Amerikanong asawa sa pagsakay ng motorcycle. Kasi nung first meeting namin, walang ibang masakyan guys, kundi motorcycle lang or tricycle. So nandito na pala kami sa stop area kung saan kami magsimulang mag-hike. Papunta lang pala ito sa amin. Mahilig talaga ang aking Amerikanong asawa sa hiking or sa mga adventures. Kaya kung para sa inyo, ang pangit ng lugar pero sa aking asawa sobrang na-appreciate niya. Ganito talaga pag nature lover ka, kahit dahon lang, kahit damo lang ay ma-appreciate mo na. Actually guys, makapasok pala ang motorcycle papunta sa aming bukid. Pero mas pinili pa rin namin ang mag-hike kaysa magsakay sa motor. So dumating na pala kami sa lugar kung saan kami nakatira ng aking pamilya noong unang panahon. Kasama pa namin si mama dito. And of course guys, I already mentioned this in my previous vlog. And this time, we have the opportunity na makapunta kami dito kasama ang aking Amerikanong asawa. I think it's almost 5 years na hindi kami makabalik dito kasi sobrang busy namin sa life. And alam nyo naman yung adulting guys. Ang daming responsibilidad na kailangan talagang pagtrabahuin. So kaya yun, paminsan-minsan na lang kaming makapunta sa aming bukid. So sa aming hiking guys, kaugalian na talaga ang magluto kami ng pagkain sa kagubatan. Nagdala at bumili talaga kami ng pagkain bago kami pumunta sa aming hiking. And ang kagandahan dito guys ay pwede kaming makakain ng free coconut juice kasi nga may tanim yung tatay ko dito nung unang panahon. Pag nauhaw ka, you are free to get coconut juice. At napansin ko guys yung aking Amerikanong asawa ay nagutuman na. Kaya yung nagmalang na lang siya ng kanyang hotdog at uminom ng fresh coconut juice. Sabi ng tatay ko, nung buhay pa daw si mama, maraming tanim dito. Katulad niyan guys, may nakita kaming wild na ginger dito na kumakalat lang. So kaya yan, si Bukay ito, gitry niyang hinarvest. Akala namin maraming laman, pero kunti lang. So kaya yun, pinanghalo namin sa sabaw and naka-free kami. And guys, naluto na ang aming pagkain. So kaya yun, kumain na kami. And after namin kumain, ayan, umakyat kami sa itaas ng reservoir. Basta guys, reservoir. Water tank, ganun. It was built ito guys last 30 years ago, hindi pa ako pinanganak. Sabi ng tatay ko, pinagawa daw ito ng isang mayor kasi may gaganapin na jamboree or parang Boy Scout, Girl Scout dito sa lugar na ito. Pero hindi natuloy kasi nga hindi sila makaproduce ng tubig galing sa sapa. So dahil doon, gi-abandon na tong lugar na ito. At dahil na ipasyal na namin si Bukay ito sa aming bukid guys, of course, this time nakapag-decide na kaming umuwi na. Kasi parang makulimlim na at umuulan. Kaya yun nakapag-decide na kaming bumaba na kasi nga malayo pa ang aming lalakarin. At baka maabutan pa kami ng dilim at ulan.